sa araw na ipapagawa sana ni Alfonso Jacinto ang marangyang mausoleum ng kanyang yumaong asawa. Isang lihim na diary ang tuluyang gumiba sa kanyang mundo. Sa bawat pahina, unti-unting nabunyag ang kabutihang itinago ni Lyra at ang mga kasalanang pilit niyang binaliwala noong siya'y buhay pa. Kapag huli mo nang napagtanto ang tunay na halaga ng pagmamahal, may pagkakataon pa bang tubusin ang lahat? 1 taon, 365 araw. Para kay Alfonso Jacinto, ang bawat araw na yon ay parang isang malamig na blok ng marmol, matigas, walang buhay, at mabigat. 1 taon na mula nang pumanaw si Lyra, ngunit ang katahimikan sa kanilang mansyon sa Tagaytay ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang bawat sulok ng bahay na yon, na dati puno ng halimuyak ng mga bulaklak na inaalagaan ni Lyra at ng kanyang malamyos na tawa, ay isa na ngayong paalala ng isang malaking kawalan. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong mausoleo para sa mga buhay na alaala. Kaninang umaga, sa kanyang opisina sa syudad, iprinisenta niya ang pinakabago niyang obra maestra. Hindi isang skyscraper o isang grandiosong resort, kundi isang luksosong musoleo, isang huling tahanan para kay Lyra. The structure symbolizes eternity, Alfonso. Brilliant, papuri ng kanyang business partner na si Ricardo Vargas, habang pinagmamasdan ang blueprint. It's perfect. It has to be, sagot ni Alfonso. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng salaming bintana ng kanyang opisina. Lyra deserves perfection. Ngunit habang tinititigan niya ang perpektong guhit ng istruktura, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Para kanino ba talaga ang perpeksyong ito? Para kay Lyra o para sa sarili niyang pangangailangang takpan ang isang butas na hindi mapunuan ng kahit anong semento o bakal? At ngayon, narito siya sa harap ng puntod ni Lyra. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa kanyang pisngi. Ang damuhan ay malawak at tahimik. Isang katahimikang binasag lamang ng kaluskos ng mga dahon. Maingat niyang inilatag sa ibabaw ng damo ang malaking papel na naglalaman ng kanyang disenyo. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagguhit ng mga tuwid na linya at mga eksaktong anggulo ay marahang hinaplos ang pangalan ni Lyra na nakaukit sa lapida. Lyra Santos Jacinto, minamahal na asawa. Tingnan mo, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gagawan kita ng isang palasyo, isang lugar kung saan hindi ka na muling lalamigin, isang bahay na tatayo magpakailanman. Kasing tibay ng pagmamahal ko sa'yo. Ito ang kaya niyang ibigay. Mga istruktura, mga gusaling hindi nagigiba. Ito ang wika ng kanyang pag-ibig. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang hikbi, sinundan pa ng isa. Ikinunot ni Alfonso ang kanyang noo. Lumingon siya sa paligid. Ang sementeryo ay dapat na walang ibang tao sa oras na ito. Ngunit ang mga hikbi ay malinaw. At nanggagaling ang mga ito sa mismong puntod ni Lyra. Doon, sa paanan ng lapida, nakaupo ang 2 maliliit na batang babae. Magkamukhang magkamukha, nakasuot ng parehong bestidang kulay rosas na bahagya ng kumupas. Ang kanilang mga buhok ay nakatali sa 2 tirintas, at ang kanilang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Niyayakap nila ang malamig na bato na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tita Ninang Lyra, sabi ng isa sa kanila sa pagitan ng mga hikbi. Miss na po namin kayo. Sino ang mga batang ito? Ang isip ni Alfonso ay naguluhan. Walang sino man sa kanilang mga kaibigan o pamilya ang may anak na kambal. At bakit nila tinatawag si Lyra na Tita Ninang? Ninang? Si Lyra ay ninang sa mga batang ito? Isang kakatwang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang halo ng inis at pagtataka. Ito ang lugar nila ni Lyra. Pribado.
sagrado. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang anino ay tumama sa dalawang bata, kaya't napatingala sila. Ang kanilang mga mata, malalaki at basa ng luha, ay napako sa kanya, puno ng takot at pag-iingat. Anong ginagawa ninyo rito, mga bata? Tanong ni Alfonso, sinisikap na maging mahinahon, ngunit may bahid pa rin ng awtoridad ang kanyang boses. Ang dalawang bata ay lalong nagsiksikan sa isa't isa. Ang isa ay humawak ng mahigpit sa laylayan ng bestida ng kanyang kapatid. Dinadalaw po namin si Tita Ninang Lira. Sagot ng mas matapang sa dalawa, ang kanyang boses ay kasing liit ng isang huni ng ibon. Nagpapasalamat po kami sa kanya. Nagpapasalamat para saan? Ang bata ay yumuko at itinuro ang isang maliit na bungkos ng mga ligaw na bulaklak na nakalagay sa tabi ng puntod. Mga bulaklak na hindi galing sa isang mamahaling flower shop. Mga bulaklak na halatang pinitas lamang sa kung saang tabi-tabi. Kasi po, tinulungan niya si tatay, sagot ng bata. Sabi po ni tatay, anghel daw po si Tita Ninang, isang anghel. Napangiti ng mapait si Alfonso. Oo, isang anghel si Lira. Ngunit ang mga kwento ng pagiging anghel niya na alam ni Alfonso ay tungkol sa pag-organisa ng mga charity ball at pagbibigay ng malalaking donasyon sa mga kilalang pundasyon. Hindi tungkol sa dalawang batang umiiyak sa kanyang puntod na may dalang mga ligaw na bulaklak. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang boses ng lalaki ang tumawag mula sa di kalayuan. Isang boses na pagod, ngunit pamilyar. Maya, Mara, halika na mga anak. Napalingon si Alfonso sa direksyon ng boses. Isang lalaking payat, nakasuot ng lumang polo shirt at pantalon, ang naglalakad papalapit sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, tila binibigatan ng isang pasaning hindi nakikita. Pamilyar ang kanyang tindig. Pamilyar ang paraan niya ng paglalakad. Sumilip ang araw mula sa likod ng mga ulap at ang liwanag nito ay tumama sa mukha ng lalaki. Ang puso ni Alfonso ay biglang kumabog ng malakas. Ang mukhang iyon, ang mga matang yon na pagod at puno ng kalungkutan. Kilala niya ang lalaking ito. Hindi niya maalala ang pangalan, ngunit alam niyang minsan, ang lalaking ito ay naging bahagi ng kanyang mundo. Isang mundong matagal na niyang kinalimutan at pilit na ibinaon sa limot. Ang biyahe pauwi mula sa sementeryo ay parang isang panaginip na hindi matakasan ni Alfonso. Ang mga imahe ng dalawang batang umiiyak at ang mukha ng lalaking iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha, pamilyar, ngunit nababalot ng ulap ng nakaraan. Isang mukhang hindi niya dapat naaalala, ngunit sa ilang kadahilanang hindi niya maintindihan, ay ayaw umalis sa kanyang alaala. Pagpasok niya sa mansyon, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na yakap. Dati, ang katahimikang ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, isang bakod laban sa magulong mundo sa labas. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang mga tanong. Sino ang mga batang yon? Bakit nila tinatawag na ninang si Lira? At sino ang lalaking kasama nila? Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Pabiling-biling siya sa malawak na kama na dati magkapiling sila ni Lira. Ang bawat pagbalikwas ay nagpaparamdam sa kanya ng lamig sa kabilang bahagi ng kama. Tila ba ang pag-iyak ng mga bata ay nagbukas ng isang pintuan sa kanyang puso na matagal nang nakakandado. Hindi na niya kayang tiisin ang pagtugtog ng nakaraan. Kinabukasan isang kakaibang lakas ang nagtulak kay Alfonso na bumangon. Sa loob ng isang taon, hindi niya nagawang galawin ang silid ni Lira. Ito ang kanyang santuwaryo. Isang museo ng mga bagay na minahal niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang pasukin ang espasyong iyon. Kailangan niyang hanapin ang mga sagot. Marahil siyang naglakad patungo sa silid ni Lira. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa salamin, maingat at puno ng pangamba. Pagbukas niya ng pinto,
Sumalubong sa kanya ang mahinang halimuyak ng jasmine at old paper, ang pinaghalong amoy ni Lira at ng kanyang mga lumang libro. Ang lahat ay nakalagay pa rin sa tamang ayos, kasing linis at perpekto ng huling araw na kasama niya si Lira. Ang kumot sa kama ay nakatiklop ng maayos. Ang mga unan ay nakalagay sa headboard. Ang mga libro sa bookshelf ay nasa tamang pagkakasunod-sunod. Inihakbang ni Alfonso ang kanyang paa sa loob. Ang hangin sa silid ay tila ba mas mabigat o baka ang bigat ay nagmumula sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang mga larawan ni Lira sa tukador. Nakangiti habang nasa hardin, tumatawa habang sila ay naglalakbay. Mga alaala na matagal na niyang sinubukang itago sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isip. Sinimulan niyang ayusin ang ilang gamit, hindi dahil sa kalat, kundi dahil kailangan niya ng pagkaabalahan. Isang maliit na kahoy na kahon ang napansin niya. Nakatago sa ilalim ng kanyang gilid ng kama. Halos hindi nakikita. Ito ay simple, hindi tulad ng mga mamahaling palamuti na nasa itaas ng mga mesa. May ukit itong maliit na bulaklak sa takip, isang bagay na tiyak na personal kay Lira. Pinulot niya ang kahon. Ang kahoy ay malamig sa kanyang palad. Nag-alinlangan siya. Hindi ba't ito ay paglabag sa privacy ni Lira? Ngunit ang mga mata ng dalawang bata kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang ilang lumang liham, ilang pinatuyong bulaklak, at isang makapal na aklat na may lumang takip. Isang talaarawan. Ang sulat kamay ni Lira ay nasa harap. Ang aking mga lihim na paglalakbay. Napalunok si Alfonso. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinawakan niya ang talaarawan. Ito ay tulad ng paghawak sa isang bahagi ng kaluluwa ni Lira na hindi niya kailanman nakita. Binuksan niya ang unang pahina. Ang petsa ay halos 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ang unang beses na nakita ko sila, ang mga bata sa tahanan ng pag-asa. Ang liwanag sa kanilang mga mata, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ay nakakahawa. Parang hindi ko na kailangang maghanap ng liwanag sa labas dahil nakita ko na ito sa kanila. Napailing si Alfonso. Tahanan ng pag-asa? Wala siyang alam tungkol sa lugar na yon. Bakit hindi kailanman binanggit ni Lira? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat pahina ay nagbubukas ng isang bahagi ng buhay ni Lira na hindi niya kailanman naunawaan. Ang kanyang mga pagbisita, ang kanyang mga kwento tungkol sa bawat bata, ang kanyang mga pangarap para sa kanila. Ito ay isang Lira na iba sa Lira na kilala niya. Ang Lira na kanyang asawa, ang Lira na kanyang kasama sa mga social event. Ito ay Lira, ang tagapag-alaga. Sa isang pahina, ang sulat kamay ni Lira ay tila mas seryoso. Nakita ko si Mang Ben kanina. Ang payat niya. Ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko matiis. Hindi ko makalimutan ang nangyari. Mahal na mahal ko si Alfonso, pero ang galit niya, napakabigat para sa isang tao. Nanlamig ang buong katawan ni Alfonso. Mang Ben? Sino si Mang Ben? Ang pangalan ay pumukaw ng isang malabong alaala, isang figura sa kanyang nakaraan na hindi niya matukoy. Nagpatuloy si Lira sa pagsusulat. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Gusto kong tulungan si Mang Ben. Pakiramdam ko, may utang na loob ako sa kanya. Hindi ito tama. Hindi ito dapat mangyari. Alam kong mahihirapan si Alfonso na tanggapin ito, pero kailangan kong gawin para sa kapayapaan ng aking kalooban. Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Alfonso. Hindi ito tama. Hindi ito dapat mangyari. Anong hindi tama? Anong nangyari? Ang mga tanong ay nagsimulang magbuhol-buhol sa kanyang isipan, naghahanap ng kasagutan. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, isang pangungusap ang bumulaga sa kanya sa susunod na pahina. Ang sulat kamay ni Lira ay tila mas mabilis at mas malalim ang diin. Hindi kasalanan ni Ben ang nangyari.
Kung alam lang ni Alfonso ang totoong dahilan, biglang naputol ang pangungusap. Ang kasunod na entry ay tungkol na sa ibang bagay. Isang bagong bulaklak na tumubo sa hardin. Isang librong katatapos lang basahin. Tila ba sinadya ni Lira na iwanang bitin ang kanyang isinulat? O marahil ay may biglang umistorbo sa kanya? Para kay Alfonso, ang mga salitang yon ay parang isang pader na biglang itinayo sa kanyang harapan. Napatitig siya sa nakasulat. Binabasa ito ng paulit-ulit. Ang kanyang isip, na sanay sa mga kalkulasyon at eksaktong mga sukat, ay hindi matanggap ang isang palaisipang walang kasagutan. Ang totoong dahilan. Anong dahilan? At anong nangyari? Ang pangalang Ben ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at dahan-dahan ang malabong alaala ay nagkaroon ng mukha. Ang pagod na mukha ng lalaki sa sementeryo. Ang ama ni Maya at Mara. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Iyon ba si Mang Ben? Ang taong tinutukoy ni Lira? Ang taong pinagsisihan niyang tulungan? Isinara ni Alfonso ang talaarawan ng may puwersa. Isang tunog ng pagsasara na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit ang pagsasara ng libro ay hindi nakapagsara sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Sa katunayan, lalo pa itong nagbukas ng marami pang iba. Ang Lira na kilala niya ay hindi marunong maglihim. Siya ay isang bukas na aklat. Ngunit ang talaarawang hawak niya ngayon ay patunay na may mga kabanatang hindi kailanman ipinabasa ni Lira sa kanya. Isang buong mundo na itinago nito sa ilalim ng kanilang perpektong bubong. Ang kanyang pagdadalamhati ay unti-unting nahaluan ng ibang emosyon, pagtataka, kaunting inis, at isang hindi maipaliwanag na pangangailangan na malaman ang katotohanan. Hindi na ito tungkol sa pagluluksa lamang. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung sino ba talaga ang babaeng minahal niya ng sobra. Binalikan niya ang kahon na pinaglagyan ng tala-arawan. Nagbaka sakali siyang may iba pang bagay doon na makakapagbigay linaw. Kinalkal niya ang mga lumang liham at pinatuyong bulaklak. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang maliit at nakatuping papel. Isang brochure. Binuksan niya ito. Sa harap ay may simpleng drawing ng isang bahay na may araw sa likod. Ang mga salitang nakasulat ay simple ngunit malakas. Tahanan ng pag-asa, isang munting kanlungan para sa mga batang nangangarap. At sa ibaba, may address. Isang address sa isang bahagi ng Tagaytay na hindi niya madalas puntahan. Isang lugar na malayo sa kanilang marangyang pamumuhay. Sa likod ng brochure, sa sulat kamay ni Lira, may nakasulat na numero ng telepono at isang pangalan. Sister Mara. Isang pangalan, isang lugar. Hawak na niya ngayon ang mga piraso ng puzzle. Ang tahanan ng pag-asa. Si Mang Ben. Ang dalawang batang umiiyak sa puntod ni Lira. Ang lahat ay konektado. At ang tanging paraan para malaman ang buong kwento ay ang puntahan ng lugar kung saan nagsimula ang lahat ng lihim ni Lira. Pinagmasdan ni Alfonso ang brochure. Ang larawan ng simpleng bahay ay isang malaking kontradiksyon sa engrandeng musoleo na kanyang idinisenyo. Ang isa ay gawa sa mamahaling bato para sa isang patay. Ang isa naman ay gawa sa pag-asa para sa mga nabubuhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, isang bagong determinasyon ang pumuno sa puso ni Alfonso. Hindi na ito ang determinasyong bumuo ng isang perpektong istruktura. Ito ay ang determinasyong buuin muli ang isang wasak na larawan ng kanyang nakaraan. Itinabi niya ang talaarawan at ang brochure sa kanyang mesa. Bukas, hahanapin niya ang tahanan ng pag-asa. At hahanapin niya ang mga sagot na ipinagkait sa kanya. Kahit gaano pa kasakit ang mga ito. Ang makintab at itim na sedan ni Alfonso ay tila isang alien na sasakyan sa makipot at maalikabok na kalye. Dito, ang mga bahay ay magkakadikit. Ang mga sampayan ay puno ng mga damit na sumasayaw sa hangin.
At ang mga bata ay naglalaro ng habulan sa kalsada na para bang ito ang kanilang personal na palaruan. Bawat metro na tinatahak ng kanyang sasakyan, lalong lumalakas ang pakiramdam ni Alfonso na siya ay nasa ibang mundo. Ang malamig na artificial na hangin mula sa aircon ng kanyang sasakyan ay isang manipis na harang laban sa init at sigla sa labas. Ito ang mundong iniiwasan niya. Magulo, hindi perpekto, hindi predictable. Ang eksaktong kabaligtaran ng kanyang buhay na puno ng mga blueprint at mga kalkuladong desisyon. Sa wakas, natanaw niya ang isang simpleng arko na gawa sa kawayan. May nakasabit na isang piraso ng kahoy kung saan simple, ngunit malinis na nakapinta ang mga salita. Tahanan ng pag-asa. Ipinark niya ang sasakyan sa tapat. Nanatili siya sa loob ng ilang sandali. Pinagmamasdan ang lugar mula sa kaligtasan ng kanyang tinted na bintana. Ang bahay ay luma, gawa sa kahoy at konkreto, at ang pintura ay medyo natutuklap na. Ngunit ang bakuran ay malinis, at puno ito ng tawa ng mga bata. Isang bola ang tumama sa bakod, sinundan ng masayang sigawan. Ito ba ang lugar kung saan ginugol ni Lyra ang kanyang mga lihim na oras? Huminga siya ng malalim bago patayin ang makina. Ang biglaang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng tunog, amoy, at init ng lugar ay bumuhos sa kanya. Para siyang isang maninisid na biglang umahon mula sa ilalim ng dagat. Pagpasok niya sa maliit na gate, lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang mga bata ay biglang tumigil sa paglalaro. Tinitingnan ang estranghero na nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi nababagay sa kanilang mundo. Isang babaeng nakasuot ng simpleng abito ng madre ang lumabas mula sa bahay. Isang mapayapang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Siya ay may katandaan na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at kabaitan. Magandang hapon po, bati ng madre. Ako po si Sister Maria. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Alfonso Jacinto, pakilala niya. Ang kanyang boses ay mas formal kaysa sa nararapat. Ako. Asawa ako ni Lyra Santos Jacinto. Ang nangiti ni Sister Maria ay lalong lumawak at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Ginoong Jacinto, alam kong darating ka rin isang araw. Halika, pumasok ka. Sumunod si Alfonso sa maliit at simpleng opisina ni Sister Maria. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga drawing ng mga bata. Walang mamahaling painting, walang eleganteng muebles, tanging mga patunay lamang ng pag-ibig at pag-asa. Si Lyra, madalas siyang magpunta rito? Tanong ni Alfonso, hindi maitago ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Halos linggo-linggo, kung hindi lang siya abala. Sagot ni Sister Maria habang kinukuha ang isang photo album mula sa isang estante. Siya ang aming anghel na tagabantay. Hindi siya nagbibigay ng malaking publisidad. Ang gusto niya lang ay makasama ang mga bata. Inilatag ni Sister Maria ang album sa mesa. Binuklat niya ito. Ang bawat pahina ay isang sampal sa mukha ni Alfonso. Naroon si Lyra, nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga bata, nagbabasa ng kwento. Naroon si Lyra, medyo madungis ang pisngi, nagtuturo sa isang bata kung paano magtanim ng halaman. Naroon si Lyra, tumatawa ng malakas habang hinahabol ng mga paslit. Ito ay isang Lyra na hindi niya kilala. Ang Lyra na nakikita niya sa mga litratong ito ay mas masaya, mas malaya, at mas totoo kaysa sa Lyra na kasama niya sa mga party at business dinner. Hindi niya kailanman nabanggit ito sa akin, mahinang sabi ni Alfonso. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa isang litrato ng kanyang asawa na may kargang isang sanggol. May mga bagay na tinatago ni Lyra, hindi dahil sa ayaw niyang malaman mo, paliwanag ni Sister Maria sa malumanay na boses, kundi dahil gusto niyang protektahan ang isang bagay na sagrado para sa kanya. At ito iyon, ang lugar na ito,
ang kanyang santuwaryo. Isang damdamin ng paghanga ang nagsimulang tumubo sa puso ni Alfonso. Ngunit kasabay nito ay isang matinding hiya. Paano nangyaring ang lalaking natutulog sa tabi niya gabi-gabi ay hindi alam ang pinakamalalim na kaligayahan ng kanyang asawa? Siya ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob na magpatuloy. Patuloy ni Sister Maria, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Lalo na noong mga panahong talagang gipit kami, lagi siyang may paraan. Lagi siyang tumutulong sa mga pinakanangangailangan, tulad na lang ng ginawa niya para sa pamilya ng dati niyang driver, si Mang Ben Reyes, matapos itong matanggal sa trabaho. Ang pangalan ay tumama kay Alfonso na parang isang malakas na sampal. Ben Reyes, biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagod na mukha sa sementeryo, ang pangalan sa talaarawan ni Lira, ang lalaking dati niyang driver, ang lalaking sinisante niya. Naramdaman ni Alfonso na parang nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na hindi niya gustong makita. Ang lalaking yon, ang ama ng kambal, ay ang taong tinanggalan niya ng kabuhayan ng walang awa. At si Lira, ang kanyang mabait na asawa, ay lihim na sinasalba ang pamilyang winasak niya. Napansin ni Sister Maria ang biglaang pamumutla ni Alfonso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-unawa. Ginoong Jacinto, ayos ka lang? Hindi makasagot si Alfonso. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Ang kahihiyan ay napakabigat, isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Kumuha si Sister Maria ng isang maliit na piraso ng papel at isang panulat. Isinulat niya ang isang address at iniabot ito kay Alfonso. Ito ang address nila, sabi niya. Tinitigan ni Alfonso ang papel na parang lason. Ang pagpunta doon ay nangangahulugan ng pagharap sa isang kasalanan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Matagal ka na niyang hinihintay, Ginong Jacinto, dagdag ni Sister Maria. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. O baka dapat kong sabihin, matagal nang hinihintay ni Lira na gawin mo ito. Ang bawat kilometrong tinahak ng sasakyan ni Alfonso patungo sa address na ibinigay ni Sister Maria ay parang isang paglalakbay pabalik sa panahon. Ang mga grandiyosong mansyon ng Tagaytay ay napalitan ng mas simple at mas maliliit na bahay. Ang bawat pagliko ay nagdadala sa kanya sa isang bahagi ng kanyang buhay na pinili niyang kalimutan. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang paghahanap ng kasagutan. Ito ay pagharap sa isang multo ng kahapon. Sa wakas, natagpuan niya ang lugar. Isang maliit na bahay na yari sa pinaghalong kahoy at hollow blocks. May maliit na hardin sa harap na puno ng mga halamang gamot at gulay. Simple, ngunit malinis. May dalawang maliliit na tsinelas na nakahanay ng maayos sa tabi ng pinto. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan. Sa loob ng 10 minuto, nakaupo lang siya roon, tinititigan ng bahay. Ang mga salita ni Lira mula sa talaarawan ay bumabalik sa kanya. Hindi kasalanan ni Ben ang nangyari. Ano ang ibig sabihin noon? Ang alam lang niya ay nagkamali ang kanyang driver. Isang malaking pagkakamali na nagkakahalaga ng isang importanteng kontrata. At sa mundo ni Alfonso Jacinto, walang lugar para sa mga pagkakamali. Ngunit ngayon, ang mundong yon ay tila napakalayo na. Huminga siya ng malalim, pinipilit na palakasin ang kanyang loob. Lumabas siya ng kotse, ang bawat hakbang patungo sa gate ay mabigat. Tila ba ang lupa mismo ay humihila sa kanya pababa. Bago pa man siya makakatok, bahagyang bumukas ang pinto. Isang maliit na ulo ang sumilip. Si Maya. Pagkatapos ay isa pa. Si Mara. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkakita sa kanya. Si Tito po sa sementeryo. Bulong ng isa sa kanyang kapatid. Bago mabilis na isinara muli ang pinto. Narinig ni Alfonso ang mahihinang bulungan at maliliit na yabag sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinto ay muling bumukas
At sa pagkakataong ito, ang lalaking nakita niya sa sementeryo ang bumungad sa kanya. Si Benjamin Ben Reyes, mas matanda na siya ngayon kaysa sa huling pagkikita nila. Ang kanyang buhok ay may mga puti na sa gilid at ang mga linya sa kanyang mukha ay mas malalim. Ngunit ang mga mata niya, iyon ang hindi nagbago. Mga matang tahimik, ngunit may kakayahang magsalita ng higit pa sa mga salita. At sa sandaling iyon, ang mga matang iyon ay puno ng pagkabigla na mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na pader. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang hunilang ng mga kuliglig ang maririnig. Ginoong Jacinto, basag ni Ben sa katahimikan. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Hindi ito tanong, kundi isang pagkilala sa isang katotohanang hindi inaasahan. Mang Ben, sagot ni Alfonso. Ang pangalan ay tila kakatwa sa kanyang dila matapos ang napakaraming taon. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap? Nag-atubili si Ben. Tumingin siya sa likuran niya, sa direksyon ng kanyang mga anak, bago muling humarap kay Alfonso. Tumango siya ng marahan at binuksan ng mas malaki ang pinto. Ang sala ni Mang Ben ay maliit at simple. May isang lumang sofa, isang maliit na mesang kape, at isang altar sa sulok. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga drawing ng kambal at isang malaking naka-frame na litrato ng isang magandang babae na nakangiti. Ang asawa niya, naisip ni Alfonso. Naupo si Alfonso sa sofa. Si Mang Ben ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Tila ba handang tumakbo anumang oras? Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang agwat na nilikha ng panahon at ng mga masasakit na alaala. Hindi ko alam. Simula ni Alfonso, hirap hanapin ang mga tamang salita. Hindi ko alam na si Ma'am Lyra ay malapit sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ben. Maraming hindi alam ang mga tao tungkol kay Ma'am Lyra. Mas pinili niyang itago ang kanyang kabutihan kaysa ipangalandakan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Alfonso. Isang banayad na pagsusumbat. Ang mga anak mo, sabi ni Alfonso. Sinusubukang ibahin ang usapan. Nakita ko sila sa sementeryo. Sa pagbanggit ng mga bata, biglang pumasok sina Maya at Mara sa sala. Nagtatago sa likod ng kanilang ama. Sumisilip sila kay Alfonso ng may halong pagtataka at hiya. Mga anak, magmano kayo kay Ginoong Jacinto. Utos ni Ben. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lumapit ang kambal at nagmano kay Alfonso. Ang pagdampi ng kanilang maliliit na kamay sa kanyang noo ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Isang init. Isang koneksyon. Hello po tito sa sementeryo, sabi ni Maya, ang mas bibo sa dalawa. Sila ba ang dahilan kung bakit tinutulungan kayo ni Lyra? Tanong ni Alfonso. Direkta nang nakatingin kay Ben. Tumango si Ben. Si Ma'am Lyra ang ninang nila. Siya ang tumulong sa amin noong mga panahong walang-wala kami. Ang bawat salita ni Ben ay isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Alfonso. Hindi ko alam. Ulit ni Alfonso, halos pabulong na. Kung nalaman ko lang. Ano, Ginoo? Ano ang gagawin ninyo kung nalaman ninyo? Putol ni Ben. Ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng isang apoy na matagal nang nakatago. Magbabago ba ang nangyari? Mabubura ba ang mga taon ng paghihirap? Natahimik si Alfonso, walang salitang makakasagot sa tanong na iyon. Sa desperasyon, sa kagustuhang ayusin ang isang bagay, kahit anong bagay, inilabas niya ang kanyang wallet, kumuha ng isang makapal na pligo ng pera at inilapag ito sa mesa. Ito, sabi niya, para sa mga bata, para sa inyo. Tanggapin mo na. Pakiusap. Ang tingin ni Ben ay napunta sa pera, pagkatapos ay bumalik kay Alfonso. Ang apoy sa kanyang mga mata ay biglang namatay at napalitan ito
ng isang bagay na mas masakit, pagkasuklam. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, kinuha ang pera, at walang emosyong iniabot ito pabalik kay Alfonso. Hindi nabibili ng pera ang lahat, Ginoong Jacinto, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang patalim. Ang kabutihan ng asawa ninyo, hindi matutumbasan yan. Ang dignidad na tinanggal ninyo sa akin, hindi mababayaran yan. Huminga siya ng malalim. Iyan ba ang halaga ng lahat? Lumayas ka. Ang mga salitang lumayas ka ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sasakyan ni Alfonso na parang isang basag na plaka. Mas malakas pa ito kaysa sa ugong ng makina. Mas matalas kaysa sa salaming bumabalot sa kanya. Hinawakan niya ang manibela ng napakahigpit. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Sa kanyang tabi, sa leather na upuan, nakakalat ang pligo ng perang ibinalik sa kanya. Ang perang dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at solusyon sa lahat ng problema, ngayon ay isa na lamang patunay ng kanyang kabiguan. Pag-alis, pagtakas, paglayas, ito ang ginawa sa kanya. Si Alfonso Jacinto, ang tinitingalang arkitekto, ang taong kayang magpatayo ng mga gusaling umaabot sa langit, ay pinalayas mula sa isang maliit na bahay na halos hindi mapapansin sa mapa. Ang kahihiyan ay parang asidong dahan-dahang tumutunaw sa kanyang loob. Hindi ito ang galit na dati niyang nararamdaman kapag hindi nasusunod ang kanyang gusto. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas personal. Ito ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging wala. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga alaala at emosyon. Ang imahe ng malamig na mga mata ni Ben Reyes, ang inosenteng mukha ng kambal, ang mga litrato ni Lira sa bahay ampunan. Ang lahat ay nagpipilit na pumasok sa isang espasyo sa kanyang puso na matagal na niyang isinara. Nang sa wakas, ay bumalik siya sa kanyang opisina sa syudad. Gabi na. Ang inaasahan niyang katahimikan ay sinalubong ng isang nakabukas na ilaw. At sa loob, naghihintay ang isang taong kumakatawan sa lahat ng bagay na gusto niyang takasan sa sandaling iyon. Al, bati ni Ricardo Vargas mula sa kanyang mesa. Isang baso ng mamahaling alak ang hawak. Ang kanyang nangiti ay kasing kinis ng kanyang Italianong sapatos. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko, nalunod ka na sa mga blueprint mo. Si Ricardo, ang kanyang business partner, ang kanyang kasosyo sa pagbuo ng isang imperyo ng bakal at salamin. Ngunit sa sandaling iyon, nakita siya ni Alfonso hindi bilang isang kasosyo, kundi bilang isang salamin ng kanyang dating sarili. Ambisyoso, walang pakialam, at naniniwala na ang lahat ay may katumbas na presyo. Hindi sumagot si Alfonso. Dumiretso siya sa kanyang upuan at bumagsak dito. Ang pagod ay kitang-kita sa kanyang mukha. Mukhang pagod ka, puna ni Ricardo. Hindi inaalis ang mapanuring tingin. Huwag mong sabihing dinadamdam mo pa rin. Al, it's been a year. Kailangan mong magpatuloy. Inilapag ni Ricardo ang isang set ng mga bagong blueprint sa mesa ni Alfonso. Mas malaki at mas engrande kaysa sa disenyo ng musoleo. Ito na ang solusyon sa problema mo, sabi ni Ricardo na may pagmamalaki. Project Tagaytay Haven, isang luxury resort and spa, at ang sentro ng lahat ng ito, itinuro niya ang isang particular na lote sa mapa. Ang gold mine mo, ang property ninyo ni Lira. Tinitigan ni Alfonso ang mga plano. Ang mga pamilyar na linya ng kanilang mansyon ay nabura, pinalitan ng mga swimming pool, kabana, at isang golf course. Ang hardin kung saan nagtatanim si Lira ay magiging isang parking lot. Ang puno ng mangga kung saan sila madalas umupo ay puputulin para magbigay daan sa isang tennis court. Isang alon ng pagkasuklam ang biglang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang isang perpektong disenyo ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan, kundi ng galit. Hindi!
Mariing sabi ni Alfonso. Itinutulak palayo ang mga blueprint. Hindi yan gold mine, Ricardo. Tahanan ko yan. Correction. Pagtatama ni Ricardo, medyo naiinis na. Isa yang malaking bahay na tinitirhan ng isang tao. Isang asset na hindi kumikita. Al, mag-isip ka nga. Ito na ang pinakamalaking proyekto natin. Milyon-milyon ang pag-uusapan dito. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Sagot ni Alfonso. Ang mga salita ni Mang Ben ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumawa si Ricardo, isang tawang mapanghamak. Wow, saan galing yan? Huwag mong sabihing nagiging sentimental ka na? Si Lyra. She was a wonderful woman, yes. Pero wala na siya, Al. Ang mga buhay nagpapatuloy. Ang negosyo, kailangang lumago. Tumayo si Alfonso. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Wala kang alam tungkol kay Lyra. Oh, talaga? Hamon ni Ricardo. Tumayo na rin siya para pantayan ang tingin ni Alfonso. Ang alam ko, masyado kang nagpapadala sa emosyon mo ngayon. This isn't you. Ang Alfonso Jacinto na kilala ko ay hindi mag-aatubiling isakripisyo ang isang pirasong lupa para sa isang legacy na tatagal habang buhay. Mga gusali, Al, yan ang legacy natin. Ang legacy ko ay hindi isang resort na itatayo sa ibabaw ng mga alaala ng asawa ko. Sigaw ni Alfonso, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Isang matalim na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Ricardo si Alfonso. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila sinusuri ang isang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tila pagkakaunawa ang dumaan sa kanyang mukha na sinundan ng isang mapanuyang ngiti. Ah, gets ko na, sabi niya. Dahan-dahang tumatango. Ito ay tungkol pa rin sa nakaraan, sa mga pagkakamali. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Huwag mong hayaang sirain ng mga multo ng nakaraan ang kinabukasan mo, Al. Alam ko kung paano ka magalit kapag may pumapalpak. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Alfonso. Tanungin mo si Mang Ben. Pagtatapos ni Ricardo, bago kinuha ang kanyang coat at naglakad palabas. Naalala mo ba ang araw na yon? Naiwang mag-isa si Alfonso sa kanyang opisina. Ang tanong ni Ricardo ay nakabitin sa hangin na parang isang espada. Ang araw na yon. Oo, naaalala niya. Ang araw na yon ay isang malaking peklat sa kanyang perpektong karera. Ang araw na nawala sa kanya ang pinakamalaking kontrata ng kanyang buhay. Ang araw na nagalit siya ng husto. Ang araw na sinisante niya si Ben Reyes. At sa unang pagkakataon, napilitan siyang tanungin ang kanyang sarili. Ano nga ba talaga ang nangyari sa araw na yon? Naiwang mag-isa si Alfonso sa kanyang opisina, ngunit ang pakiramdam niya ay mas masikip pa kaysa noong kasama niya si Ricardo. Ang tanong ng kanyang business partner ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Binubuhay ang mga demonyong matagal na niyang ibinaon. Naaalala mo ba ang araw na yon? Ang biyahe pabalik sa Tagaytay ay isang malabong paningin. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mahahabang guhit ng kulay sa kanyang bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa manibela. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, sa ibang panahon. 5 taon na ang nakalipas. Pumasok siya sa mansyon na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Hindi niya binuksan ang mga ilaw sa sala. Dumiretso siya sa silid ni Lyra. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang talaarawan. Kailangan niya ang talaarawan. Ang kahon na gawa sa kahoy ay nasa dati pa ring lugar. Ang kanyang mga kamay, na karaniway kalmado at tiyak, ay nanginginig habang binubuksan niya itong muli. Hinawakan niya ang talaarawan na para bang ito'y isang babasaging bagay na maaaring mabasag anumang sandali.
Hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa mga unang pahina. Mabilis niyang nilipat ang mga ito, ang kaluskos ng papel, ang tanging tunog, sa loob ng madilim na silid. Hinahanap niya ang isang partikular na petsa. Ang petsang nakaukit sa kanyang alaala bilang araw ng kanyang pinakamalaking kabiguan sa propesyon. September 14 at natagpuan niya ito. Ang sulat kamay ni Lira sa pahinang yon ay iba, magulo. Ang ilang salita ay bahagyang nabura, tila pinahidan ng luha. Huminga si Alfonso ng malalim bago sinimulang basahin. September 14, ito na yata ang pinakamalungkot na araw. Nag-away kami ni Alfonso. Isang malaking away. Hindi ko pa siya nakitang ganoon kagalit. Tungkol ito sa isang kontrata, isang malaking proyekto. Hindi dumating sa tamang oras si Ben para ihatid siya sa meeting. Galit na galit si Al. Sinisante niya si Ben noon din. Tumigil si Alfonso sa pagbabasa. Naaalala niya ang bawat detalye, ang init ng kanyang galit, ang pagkadismaya, ang pakiramdam na pinagtaksilan siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Para sa kanya, iyon lang ang kwento. Isang simpleng kwento ng kapabayaan at kabiguan. Ngunit nagpatuloy ang isinulat ni Lira. Sinubukan kong ipaliwanag kay Al. Sinubukan kong sabihin sa kanya na tumawag sa akin si Ben kaninang umaga. Pero ayaw niyang makinig. Ang sabi niya, puro lang ako dahilan. Ang sabi niya, pinagtatakpan ko ang pagkakamali ng driver namin. Hindi niya alam. Hindi niya alam ang bigat ng tawag na yon. Tumawag si Ben mula sa ospital. Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot. Ma'am Lira, tulungan niyo po ako, sabi niya. Inatake po sa puso si Lucia. Kailangan ko po siyang isugod sa ospital. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Alfonso. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ospital? Inatake sa puso? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na. Sinabi ko sa kanya na huwag nang mag-alala kay Al na ako na ang bahala. Ang mahalaga ay ang asawa niya. Iyon ang tama. Hindi ba? Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kontrata. Sinubukan kong sabihin kay Al na nasa ospital si Ben na kailangan ng tulong ng asawa nito. Pero ang tanging nakita niya ay ang nawalang deal. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang galit. Tinawagan ko si Ben para kumustahin. Iyak siya ng iyak. Hindi raw nila tinanggap agad si Lucia sa emergency room. Kailangan daw ng down payment. Paano sila magkakaroon ng pera, lalo na't ngayon ay wala na siyang trabaho. Ginawa ko ang lahat. Ipinadala ko ang perang kaya kong ipadala. Pero baka huli na ang lahat. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat pangungusap ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang galit na naramdaman niya, 5 taon na ang nakakalipas ay biglang naging abo. At ang natira ay isang nakakapasong kahihiyan. At pagkatapos, ang huling talata. Ang mga salitang babago sa lahat. Gabi. Katatawag lang ulit ni Ben. Wala na si Lucia. Namatay si Lucia kinagabihan. Hindi ko kayang sabihin kay Alfonso na ang galit niya ay maaring nagkakahalaga ng isang buhay. Binitawan ni Alfonso ang talaarawan. Ito ay nahulog sa sahig. Ang pagbagsak nito ay lumikha ng isang mahinang tunog na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng isang bagay na nabasag, ang tunog ng isang mundong gumuho. Napaluhod siya. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Sinubukan niyang huminga, ngunit ang pumapasok lamang ay ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi lang isang kontrata ang nawala sa araw na yon. Hindi lang isang trabaho ang tinanggal niya. Ang kanyang galit, ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang pagtangging makinig. Nagkakahalaga ito ng isang buhay. Si Mang Ben ay hindi lang na-late sa trabaho. Siya ay isang asawang desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang kabiyak. At siya si Alfonso ang naging hadlang.
Ang bigat ng katotohanan iyon ay dumagan sa kanya. Dinudurog ang bawat piraso ng kanyang pagkatao hanggang sa wala nang natira, kundi isang taong basag, nakaluhod sa sahig ng silid ng kanyang yumaong asawa, napapaligiran ng mga lihim na ngayon ay sumisigaw na. Ang katahimikan sa silid ni Lyra ay biglang naging isang kulungan. Ang bawat anino ay tila isang daliring nakaturo. Bawat piraso ng alaala ay isang saksi sa kanyang kasalanan. Nakaluhod si Alfonso sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay sunod-sunod at mababaw. Isang buhay. Ang dalawang salitang yon ay paulit-ulit na tumatambol sa kanyang isipan, mas malakas kaysa sa kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito isang pagkakamali sa disenyo. Hindi ito isang nawalang kontrata. Ito ay isang buhay, isang asawa, isang ina, isang pader sa loob niya ang gumuho. Ang pader ng pagmamataas, ng kontrol, ng paniniwalang ang lahat ay may luhikal na paliwanag. Sa pagguho nito, bumuhos ang lahat ng emosyong matagal na niyang ikinubli. Pagsisisi, hiya, at isang sakit na napakatindi. Halos hindi niya kayang dalhin. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makatakas sa silid na ito na puno ng mga multo. Tuliro siyang tumayo, halos matumba. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmamadaling lumabas ng bahay, hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang gabi ay madilim at basa. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay parang luha. Nilalabo ang daan sa kanyang harapan. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang paa ay nakadiin sa silinyador. Hinahabol ang isang bagay na hindi niya matukoy o marahil ay tinatakasan ng isang bagay na nasa loob na niya. Ang mga salita ni Lyra sa talaarawan. Namatay si Lucia kinagabihan. Ang malamig na mga mata ni Mang Ben. Lumayas ka. Ang mga boses ay nagsasagutan sa kanyang isipan. Isang koro ng akusasyon. Siya, ang dakilang arkitekto, ang tagabuo ng mga matatayog na pangarap, ay isa palang tagawasak. Sa gitna ng kanyang pagwawala, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isa sa kanyang pinakamalaking proyekto. Isang skyscraper na kasalukuyang ginagawa. Ang kalansay nito ay nakatindig sa gitna ng kadiliman, matulis at walang buhay. Huminto siya. Bumaba siya ng sasakyan, hinahayaan ng malakas na ulan na basain siya hanggang buto. Lumapit siya sa istruktura at hinawakan ng isang malaking haliging bakal. Malamig, matigas, walang pakiramdam. Tumingala siya sa taas, sa mga bakal at semento na umaabot sa madilim na kalangitan. Nagtayo siya ng mga ganito, mga monumento sa kanyang sariling galing. Ngunit ano ang halaga ng lahat ng ito? Anong halaga ng isang gusaling bato kung hindi mo kayang buuin ang isang nasirang puso? Anong halaga ng isang matibay na pundasyon kung ang pundasyon ng iyong pagkatao ay gumuho na? Isang buhay. Ang isang buhay na yon ay mas mabigat kaysa sa lahat ng bakal at sementong ginamit niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan at kadiliman, isang desisyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Isang desisyon na hindi batay sa lohika o kita, kundi sa isang desperadong pangangailangang itama ang isang pagkakamaling hindi na maitatama. Kinuha niya ang kanyang basang-basang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Ricardo. Alfonso, anong nangyayari sa'yo? Gabi na. Sagot ng boses sa kabilang linya, may halong inis. Hindi pinansin ni Alfonso ang tanong. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay basag, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Ricardo, sabi niya, yung proyekto sa Tagaytay, yung resort. Huminga siya ng malalim. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok papunta sa kanyang mukha. Kanselahin mo ang lahat. Bago pa man makasagot si Ricardo, pinatay na niya ang tawag. Wala nang balikan. Sumakay siyang muli sa kotse.
Ngayon, alam na niya kung saan siya pupunta. Mayroon na siyang destinasyon. Hindi ito isang lugar ng kaginhawaan, kundi isang lugar ng pagharap sa katotohanan. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa maliit na bahay ni Mang Ben. Nang makarating siya, ang ulan ay bahagya ng humina. Ngunit siya ay basang-basa pa rin, nanginginig sa lamig at sa bigat ng kanyang daladala. Lumabas siya ng kotse. Hindi na siya nag-atubili. Naglakad siya ng diretso sa pinto at kumatok. Isang katok na mahina ngunit desperado. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Si Mang Ben. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla nang makita niya si Alfonso sa ganoong kalagayan. Basang sisiw, ang kanyang mamahaling damit ay lukot at nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit na hindi maitatago ng anumang maskara ng pagmamataas. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alfonso. Ang lahat ng gusto niyang sabihin, patawad, nagsisisi ako, ako ang may kasalanan, ay tila naipon sa kanyang lalamunan at ayaw lumabas. Ano pa ba ang sasabihin? Sapat na ba ang mga salita? Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang kaya niyang gawin, ang bagay na sumisimbolo sa kanyang tuluyang pagsuko. Sa harap ng taong winasak niya, dahan-dahan, si Alfonso Jacinto ay lumuhod sa basang lupa. Ikinuyuyom niya ang kanyang mga kamay sa kanyang hita. Ibinaba ang kanyang ulo at hinayaan ang bigat ng kanyang pagsisisi na yumuko sa kanya. Natigilan si Mang Ben. Ang kanyang galit ay napalitan ng lubos na pagkalito. Itong makapangyarihang tao, itong taong minsan ay parang Diyos sa kanyang paningin, ay nakaluhod ngayon sa kanyang paanan na parang isang nagmamakaawang makasalanan. Mula sa loob ng bahay, dalawang maliliit na boses ang narinig. Tatay, sino po yan? Lumabas sina Maya at Mara. Kinukusot pa ang kanilang mga mata. Tumigil sila nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan. Ang kanilang ama na nakatayo at tulala, at ang tito sa sementeryo na nakaluhod sa putikan. Humarap si Maya sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng inosenteng pag-aalala. Inaaway niyo po ba si tatay? Ang inosenteng tanong ni Maya ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ni Alfonso. At lalo pa itong nagpabigat sa kanyang kalooban. Hindi niya inaaway ang kanilang ama. Inaaway niya ang sarili niyang mga demonyo. Dahan-dahang tumayo si Alfonso, ang putik ay dumikit sa kanyang mamahaling pantalon, isang simbolo ng kanyang bagong kalagayan. Ang pagmamataas na minsan niyang iningatan ay wala na, natunaw sa ulan at sa bigat ng katotohanan. Ang tingin ni Mang Ben ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang bagay na mas komplikado, isang pinaghalong awa, lumang galit at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang lalaking kinamuhian niya ng maraming taon ay nasa harapan niya ngayon, basag at talunan. Pumasok ka muna. Sa wakas ay sabi ni Ben, ang kanyang boses ay mahina. Magkakasakit ka dyan. Iyon lang, walang pagpapatawad, walang sumbatan. Isang simpleng paanyaya lamang na sumilong mula sa ulan. Para kay Alfonso, ang simpleng alok na yon ay mas makahulugan kaysa sa anumang enggrandeng salita. Ngunit bago pa man siya makahakbang, ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng tunog ng isa pang sasakyan na huminto ng biglaan sa kalsada. Ang matatalim na ilaw nito ay tumama sa kanilang lahat. Ginagawa silang mga anino sa sarili nilang drama. Isang pamilyar na figura ang bumaba mula sa kotse. Si Ricardo Vargas. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at hindi makapaniwala. Alfonso, anong ginagawa mo dito sa lugar na to? Sigaw ni Ricardo, hindi alintana ang ulan. Sinusundan kita. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. At anong sinabi mo sa telepono? Kinakansela ang proyekto? Nababaliw ka na ba? Naglakad si Ricardo papalapit. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa putik.
Tiningnan niya si Alfonso mula ulo hanggang paa, ang basang damit, ang putik, ang talunang itsura. Pagkatapos ay tiningnan niya si Mang Ben at ang dalawang bata na nagtatago sa likod nito. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkasuklam. Ito ba? Dahil ba sa kanila? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pangaalipusta. Nagpapakababa ka para sa isang hamak na driver? Wala kang pakialam dito, Ricardo. Mahinahon ngunit mariing sagot ni Alfonso. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabawi ang sinabi mo, giit ni Ricardo. Pinaghirapan natin ang proyektong yon. Yan ang legacy natin. At isusuko mo lang yan para sa kanila? Tumingin si Alfonso kay Mang Ben, pagkatapos ay kay Ricardo. Dalawang mundo, ang mundo ng nakaraan at ang mundo ng hinaharap na sinusubukan niyang buuin. Tapos na tayo, Ricardo, sabi ni Alfonso. Ang mukha ni Ricardo ay nagdilim. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Tila ba sa sandaling iyon, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Akala mo ba ganun lang kadali yon, Al? Sabi ni Ricardo. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo ba, pwede mo na lang talikuran ang lahat? May mga bagay kang hindi alam. May kinuha si Ricardo mula sa loob ng kanyang coat. Isang makapal na folder habang nagpapakasenti ka. Ako, gumagawa ng paraan, sabi ni Ricardo. Nag-research ako. Alam mo ba, Al, na ang tahanan ng pag-asa, ang paboritong charity ng asawa mo, ay nasa isang lupang may problema? Nanlamig si Alfonso. Anong ibig mong sabihin? May legal dispute sa titulo ng lupa. Paliwanag ni Ricardo. Tila nasiyahan sa reaksyon ni Alfonso. At sa pagkakaalam ko, malapit nang maglabas ng eviction notice. Paalisin sila. Mawawalan ng tirahan ng mga bata. Ang lahat ng pinaghirapan ni Lira, mawawala. Para kay Alfonso, ang balitang iyon ay isang bigwas na hindi niya inaasahan. Tumingin siya kay Mang Ben na ang mukha ay nagpakita rin ng pagkabahala. Pero hindi pa huli ang lahat. Patuloy ni Ricardo. Itinaas ang folder na parang isang tropeo. May mga koneksyon ako. Kayang-kaya kong ayusin to. Kayang-kaya kong iligtas ang legacy ni Lira. Inilatag ni Ricardo ang kanyang huling alas. Ang kanyang ultimatum. Ito ang deal, Al, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ibebenta mo sa akin ang property mo sa Tagaytay. Itutuloy natin ang resort. Bilang kapalit, gagamitin ko ang impluensya ko para ayusin ang problema sa lupa ng tahanan ng pag-asa. Ang alok ay parang isang demonyong bumubulong sa tenga ni Alfonso. Isang pain, isang lason na nakabalot sa matamis na pangako. Isipin mo, pang-udyok ni Ricardo. Maaari mong iligtas ang lahat, ang legacy mo bilang arkitekto at ang legacy ng asawa mo bilang isang pilantropo o maaari mong panoorin ang pagguho ng lahat. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang relo. May 24 oras ka para magdesisyon, Al. Ngumisi siya. Ang legacy mo o ang legacy ng asawa mo? Hindi mo kayang iligtas pareho. Sumakay si Ricardo sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Iniwan si Alfonso sa gitna ng daan, basa, nalilito, at ngayon ay nasa isang imposibleng sitwasyon. Nasa kanya ang kapangyarihang iligtas ang tahanan ng pag-asa. Ngunit ang presyo nito ay ang pagtalikod sa mismong landas ng pagbabago na kanyang sinisimulan. Ang presyo ay ang pagbalik sa dating Alfonso Jacinto. Ang ultimatum ni Ricardo ay parang isang bombang iniwan sa kaluluwa ni Alfonso. 2 landas, parehong patungo sa pagkasira. Bumalik siya sa kanyang mansyon, ngunit hindi na niya ito nararamdaman bilang isang tahanan. Ito ay isang malaking kahon na puno ng mga multo at ng katahimikang sumisigaw ng kanyang mga kabiguan. Dumiretso siya sa kanyang home office, ang lugar kung saan niya nilikha
ang mga istrukturang nagbigay sa kanya ng pangalan at yaman. Ngayon, ang mga blueprint na nakakalat sa kanyang mesa ay tila mga walang kwentang papel, mga guhit ng mga gusaling walang puso, mga proyektong walang kaluluwa. Tinitigan niya ang mga ito, ang mga obra ng kanyang dating buhay. Ang Alfonso Jacinto na gumuhit ng mga ito ay isang estranghero na ngayon, isang taong naniniwala na ang lahat ay kayang itayo, na ang lahat ay kayang kontrolin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang malaking kasinungalingan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. Isang huling desperadong pag-asa. Attorney Reyes, tungkol sa lupa ng tahanan ng pag-asa, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod. May pag-asa pa ba? May magagawa ba tayo? Ang sagot sa kabilang linya ay propesyonal, malamig, at walang awa. Ginoong Jacinto, sinuri ko na po ang mga papeles. Mahina po ang kaso natin. Ang orihinal na donasyon ng lupa ay may mga legal na butas. Ang pamilyang nagke-claim ngayon ay may mas matibay na hawak na titulo. We can fight it, but it will be a long, expensive, and most likely, a losing battle. It's a matter of time bago sila mapaalis. Bawat salita ng abogado ay isang pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Walang madaling paraan, walang solusyon. Si Ricardo lang ang may hawak ng susi, at ang susi na yon ay mangangailangan ng kanyang kaluluwa bilang kapalit. Ibinaba niya ang telepono. Lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila naubos. Nabigo siya. Nabigo siyang iligtas ang legado ni Lyra. Nabigo siyang itama ang kanyang pagkakamali kay Mang Ben. Nabigo siyang maging ang taong pinangarap ni Lyra na kahinatnan niya. Hindi niya kayang manatili pa sa loob ng bahay. Ang mga pader ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Isang lugar lang ang gusto niyang puntahan. Nagmaneho siyang muli sa ilalim ng madilim na kalangitan, pabalik sa sementeryo. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Yumayakap sa kanya nang bumaba siya ng kotse. Naglakad siya sa basang damuhan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naroon ang puntod ni Lyra, ang kanyang huling kanlungan. Lumapit siya at walang lakas na bumagsak sa tabi ng lapida. Ang kanyang mga kamay ay hinaplos ang malamig na marmol, na para bang sa paghaplos na yon ay mararamdaman niya muli ang init ng kanyang asawa. Ngunit tanging lamig lang ang kanyang naramdaman. Ang lamig ng bato, ang lamig ng kawalan. Patawad. Mahal ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng luha. Patawad. Gumuho ang huling pader ng kanyang pagpipigil. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa ay bumuhos mula sa kanya sa anyo ng mga luhang hindi niya na napigilan. Niyakap niya ang lapida. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sinubukan ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sinubukan kong magbago. Sinubukan kong sundan ang mga yapak mo. Pero nabigo ako. Tumingala siya sa madilim na langit. Masyadong makapangyarihan ang mundong ginawa ko, Lyra. Ang mundo ng pera at ng mga kontrata. At ngayon, sinisingil ako nito. Ang tahanan ng pag-asa, mawawala na sila. Ang mga bata, wala na silang pupuntahan at kasalanan ko ang lahat. Hindi ko kayang protektahan ang pinakamahalaga sa'yo. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Bigong-bigo ako. Ipinatong niya ang kanyang noo sa malamig na bato. Isinuko ang sarili sa kadiliman at sa bigat ng kanyang kabiguan. Dito na nagtatapos ang lahat. Sa puntod ng babaeng minahal niya, kinikilala ang kanyang tuluyang pagkatalo. Habang nakayuko siya roon, isang anino ang dahan-dahang tumakip sa liwanag ng buwan. Isang kaluskos sa damuhan ang narinig niya, ngunit wala na siyang lakas para lumingon. Wala na siyang pakialam kung sino man iyon.
Naramdaman niya ang presensya ng isang taong nakatayo sa kanyang likuran. Tahimik, nagmamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Sa dilim, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, si Mang Ben. Nakatayo lang doon, ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa ilalim ng anino ng gabi. Tinitigan lang ni Alfonso. Wala nang salitang lumabas. Wala nang lakas para magulat. Wala nang hiya na nararamdaman. Tanging isang pagod na pagtanggap na lamang. Narito na ang saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Dahan-dahang humakbang si Mang Ben palapit. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Nang sa wakas ay nagsalita si Mang Ben, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw sa malamig na hangin ng gabi. Isang boses na hindi nagtataglay ng galit, kundi ng isang bagay na mas malalim. Hindi pa huli ang lahat. Tumigil siya sandali, hinahayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Para sa kanya, ang mga salita ni Mang Ben ay parang isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ni Alfonso. Hindi pa huli ang lahat. Para sa kanya, dahan-dahang itinaas ni Alfonso ang kanyang mukha mula sa pagkakayuko sa puntod. Ang kanyang mga mata, puno ng luha at pagod, ay nagtanong, Anong, anong ibig mong sabihin? Halika, Ginoo, sagot ni Ben. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. May kailangan kayong malaman at hindi dito ang tamang lugar para pag-usapan iyon. Hindi na nagtanong pa si Alfonso. Tumayo siya, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina pa. Sumunod siya kay Mang Ben na parang isang taong naliligaw na sa wakas ay nakakita ng gabay. Dinala siya ni Ben sa isang maliit na 24 oras na kapihan sa bayan. Isang lugar na simple. Ang amoy ay pinaghalong bagong lutong kape at pandesal. Malayo sa mga eleganteng restaurant na madalas puntahan ni Alfonso. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o hiya, kundi ng isang nag-aabang na pag-asa. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Alfonso. Tinawagan ako ni Sister Maria, sagot ni Ben. Nalaman niya ang tungkol sa banta ni Ginoong Vargas. Nag-aalala siya para sa inyo. At alam kong dito kayo pupunta. May kinuha si Mang Ben mula sa kanyang daladalang lumang bag. Isang kahon na gawa sa kahoy, katulad ng kahon kung saan natagpuan ni Alfonso ang talaarawan ni Lira, ngunit mas maliit. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa pagitan nila. May bilin sa akin si Ma'am Lira bago siya mawala. Paliwanag ni Ben, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kahon. Sabi niya, may mga bagay na para lang sa inyo, pero ibibigay ko lang daw ito kapag handa na kayo. Tumingin si Ben ng diretso sa mga mata ni Alfonso. Ang sabi niya, malalaman kong handa na kayo kapag natuto na kayong yumuko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Alfonso. Ang kanyang pagluhod kanina sa putikan ay hindi lang pala isang akto ng pagsuko. Ito pala ang susi. Nanginginig ang mga kamay na iniabot ni Alfonso ang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang selyadong sobre at ilang makakapal na dokumento na nakatali ng isang ribon. Kinuha niya ang sobre. Nakasulat sa harap ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Lira. Binuksan niya ang liham. Mahal kong Alfonso, kung binabasa mo ito, marahil ay nasa punto ka ng iyong buhay kung saan ang lahat ng itinayo mo ay tila guguhuna. At marahil, kasama mo na ngayon si Ben. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa problema sa lupa ng tahanan ng pag-asa. Matagal ko nang pinag-aralan. Alam kong darating ang araw na ito. At alam kong sa huli, ikaw ang haharap dito. Huwag mong isipin na ito ay isang parusa. Hindi ko ito ginawa para parusahan ka sa iyong mga pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali, Al. Ginawa ko ito
para bigyan ka ng pagkakataong magtayo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa bakal o semento. Isang bagay na hindi nasusukat ng pera o karangalan. Ang mga dokumentong kasama ng sulat na ito ay ang titulo ng ating bahay sa Tagaytay. Nakapangalan sa ating dalawa. Mayroon din diyang mga papeles mula sa aking abogado. Inihanda para sa isang layunin. Hinihiling ko sa iyo, Al, ang pangarap mong gumawa ng isang malaking musoleo para sa akin. Palitan mo, ang mga bata sa tahanan ng pag-asa, mawawalan sila ng tahanan. Ang bahay natin, ang mansyon na puno ng ating mga alaala. Gawin mo itong bahay para sa kanila. Gawin mo itong bahay ni Lira. Isang lugar kung saan ang aking pagmamahal ay magpapatuloy na magbibigay silong. Isang lugar kung saan ang bawat tawa ng bata ay isang panalangin para sa aking kaluluwa. Ito ang monumento na gusto ko, mahal ko. Isang monumentong buhay, mahal na mahal kita. At kahit kailan, hindi nawala ang tiwala ko sa kabutihan ng puso mo. Nagtatago lang ito, pero alam kong nariyan. Nagmamahal magpakailanman, Lira na laglag ang mga luha mula sa mata ni Alfonso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pag-unawa at paglaya. Ang lahat ng bigat ay tila nawala. Hindi siya pinabayaan ni Lira. Sa katunayan, gumawa pa ito ng isang plano. Isang blueprint hindi para sa isang gusali, kundi para sa kanyang kaligtasan. Ang huling beses kaming nag-usap, sabi ni Ben. Binabasag ang katahimikan. Sinabi niya sa akin na darating ang araw na malalaman ninyo ang lahat. At sa araw na yon sabi niya, huwag mong tingnan si Alfonso bilang isang amo na nagkamali, Ben. Tingnan mo siya bilang isang taong naligaw na naghahanap ng daan pauwi. Tumingin si Alfonso kay Mang Ben. Wala na ang pader sa pagitan nila. Wala na ang amo at ang driver. Wala na ang nagkasala at ang biktima. Ang naroon na lang ay dalawang lalaki na pinag-isa ng pagmamahal nila sa iisang babae. Dalawang lalaki na binigyan ng iisang misyon. Maingat niyang tiniklop ang sulat ni Lira at ibinalik sa sobre. Tinitigan niya ang mga legal na dokumento. Ang titulo, ang plano, ang pag-asa. Ang ultimatum ni Ricardo ay biglang naging walang kwenta. Hindi niya kailangang pumili sa pagitan ng kanyang legacy at ng legacy ni Lira. Dahil sa umpisa pa lang, iisa lang pala ang mga ito. Isang bagong apoy ang nagningas sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na nagmumula sa galit o pagmamataas, kundi sa isang malinaw at hindi matitinag na layunin. Tumingin siya kay Mang Ben, isang tingin ng pasasalamat, respeto at pagiging magkatuwang. Tuparin natin ang pangarap niya, sabi ni Alfonso. Ang kanyang boses ay buo at matatag. Magkasama. Ang sikat ng araw kinabukasan ay may dalang bagong liwanag. Para kay Alfonso, ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dumiretso siya sa opisina ni Ricardo. Ang kanyang dating partner ay nakaupo sa kanyang silya, tila isang haring naghihintay sa pagsuko ng kanyang kalaban. Isang mapagkunwaring ngingiti ang sumilay sa labi nito nang makita si Alfonso. Alfonso, maaga ka. Nagdesisyon ka na ba? Tanong ni Ricardo, puno ng kumpiyansa. Saan mo gustong ipadala ang kontrata? Hindi umupo si Alfonso. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay kalmado at hindi natitinag. Tinitigan niya si Ricardo, hindi bilang isang partner o kaibigan, kundi bilang isang anino ng kanyang nakaraan na kailangan niyang iwanan. Walang kontratang pipirmahan, Ricardo. Diretsong sabi ni Alfonso. Ang nangiti ni Ricardo ay unti-unting nawala. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing mas pipiliin mong panooring masira ang ampunan kaysa isalba ang sarili mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo
para iligtas ang tahanan ng Pag-asa, sagot ni Alfonso. At ang property ko sa Tagaytay, hindi ito ibebenta. Nababaliw ka na, sigaw ni Ricardo. Tumayo mula sa kanyang upuan. Anong gagawin mo sa isang mansyon na walang pakinabang? Hahayaan mo lang mabulok? Hindi, sabi ni Alfonso. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Gagawin ko itong isang bahay, isang tunay na tahanan. Inilapag niya sa mesa ang sulat ni Lira at ang mga legal na dokumento. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Ang mga papel na yon ang nagsalita para sa kanya. I will turn my house into bahay ni Lira, deklara niya. Ang bagong tahanan ng Pag-asa. Ang mukha ni Ricardo ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, hindi makapaniwala. At sa huli, isang matinding galit. Isusuko mo ang lahat para sa isang sentimental na pangarap? Nanggigigil na, sabi ni Ricardo. Pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan natin, ang pinaghirapan natin ay mga gusali, Ricardo, sagot ni Alfonso. Ang sisimulan kong itayo ngayon ay mga buhay. Tinalikuran niya si Ricardo na naiwang nakatayo at tulala sa gitna ng kanilang dating imperyo. Sa paghakbang ni Alfonso palabas ng pinto, naramdaman niya ang pagbagsak ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang mga balikat. Malaya na siya. Ang sumunod na destinasyon niya ay ang tahanan ng Pag-asa. Kasama niya si Mang Ben. Magkasabay silang dumating, hindi na bilang amo at driver, kundi bilang 2 taong may iisang misyon. Sinalubong sila ni Sister Maria at ng mga bata. Ang balita tungkol sa banta ng pagpapaalis ay kumalat na, at ang lungkot at pangamba ay mababasa sa kanilang mga mukha. Inipon ni Alfonso ang lahat sa maliit na hardin. Sa harap ng mga batang puno ng pag-aalala at ng mga taong nagaruga sa kanila, nagsalita si Alfonso. Ang kanyang boses, na dati ginagamit niya sa pag-uutos sa mga board meeting, ay ngayon puno ng init at sinseridad. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala. Simula niya. Pero nandito ako para sabihin sa inyo na hindi kayo aalis, hindi kayo mawawalan ng tahanan. Isang bulong-bulungan ng pag-asa ang narinig mula sa mga bata. Sa katunayan, patuloy ni Alfonso, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Magkakaroon kayo ng bagong tahanan, isang mas malaking bahay na may malawak na hardin kung saan kayo pwedeng maglaro at maraming silid para sa inyong mga pangarap. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat mukha at sa huli, tumigil ito kina Maya at Mara na nakakapit sa kamay ng kanilang ama. Ang bahay na ito ay tinatawag na bahay ni Lira dahil ito ang kanyang pangarap. Isang pangarap na ngayon ay tutuparin nating lahat ng magkakasama. O isang sandali ng katahimikan ang sinundan ng isang malakas na pagsabog ng kasiyahan. Ang mga bata ay nagsigawan sa tuwa, nagtatalon at nagyayakapan. Ang mga luha ng lungkot ay napalitan ng mga luha ng kagalakan. Si Sister Maria ay napahawak sa kanyang dibdib, nagpapasalamat sa himala. Sa gitna ng masayang kaguluhan, lumapit si Alfonso kay Mang Ben. Ben, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng pagpapakumbaba. May gusto sana akong hilingin. Tumingin si Mang Ben, naghihintay. Alam kong wala akong karapatan, patuloy ni Alfonso. Pero gusto kong maging bahagi ng buhay ni Maya at Mara, hindi bilang isang estranghero o isang tito sa sementeryo. Gusto kong maging ama sa kanila. Kung papayagan mo ako, gusto kong ibigay sa kanila ang buhay na pinangarap ni Lira para sa kanila. Tumingin si Mang Ben sa kanyang 2 anak na ngayon ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Tumingin siya sa langit na para bang humihingi ng basbas. At nang muli siyang tumingin kay Alfonso, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng pagpapatawad at pagtanggap. Dahan-dahan siyang tumango. Iyon din ang pangarap ni Lucia para sa kanila. Ginoo, sabi ni Ben,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Na magkaroon sila ng buong pamilya. Ilang linggo ang lumipas. Isang malaking truck ang pumasok sa malawak na gate ng mansyon ni Alfonso sa Tagaytay. Ngunit hindi ito demolition truck. Ito ay isang truck ng construction, puno ng mga materyales para sa pagbabago. Sa harap ng bahay nagtipon ng isang munting grupo, si Alfonso, si Mang Ben, si Maya at Mara, at si Sister Maria kasama ang ilan sa mga bata mula sa ampunan. Hawak ni Alfonso ang isang pala, at sa tabi niya, si Mang Ben ay may hawak ding isa. Ibinigay nila ang dalawang maliit na pala kina Maya at Mara. Magkasama, isinaksak nila ang mga pala sa lupa. Hindi para wasakin, kundi para magtanim ng isang bagong simula. Ang unang hukay para sa pundasyon, hindi ng isang gusali, kundi ng isang tahanan na itinayo ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Ang bahay ni Lira ay sinimulan ng itayo. Makalipas ang isang taon, ang dating malamig at tahimik na mansyon sa Tagaytay ay hindi na makilala. Ang mga pader na dati sumasalamin sa kalungkutan ay pininturahan ng masasayang kulay. Ang malawak na sala na dati walang laman ay puno na ngayon ng maliliit na mesa para sa pag-aaral at mga laruan. Ang bawat silid ay naging isang kanlungan. Bawat bintana ay nagbubukas sa isang tanawin ng pag-asa. Ang bahay ni Lira ay hindi na isang pangalan lamang sa isang dokumento. Ito ay isang buhay na lugar, humihinga sa bawat tawa at hagik-gik ng mga batang malayang tumatakbo sa malawak nitong hardin. Si Alfonso Jacinto ay hindi na rin ang dating Alfonso. Ang kanyang mga mamahaling suit ay napalitan ng mga simpleng polo shirt at pantalon na madalas ay may bahid ng dumi mula sa paghahalaman o pintura mula sa art projects ng mga bata. Ang mga kunot sa kanyang noo na dulot ng stress ay napalitan ng mga linya ng pagtawa sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang arkitektong nagtatayo ng mga gusali. Siya na ngayon, si Tito Al-O, para sa dalawang espesyal na bata, si Papa Al. Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga, kung saan sila madalas umupo ni Lira, si Mang Ben ay abala sa pag-aalaga ng mga bagong tanim na gulay. Hindi na siya ang driver. Siya na ngayon si Lolo Ben ng lahat, ang tagapamahala ng buong lugar. Ang kanyang mga kamay na dati humahawak sa manibela ay ngayon nagtatanim ng buhay sa lupa. Ang pagkakaibigan nila ni Alfonso ay nabuo hindi sa mga salita, kundi sa mga shared na gawain, sa pag-ayos ng sirang gripo, sa pagtutulak ng duyan, sa tahimik na pag-inom ng kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang hapon, habang abala ang karamihan sa mga bata sa kanilang mga gawain, naupo si Alfonso sa hagdan ng beranda. Pinapanood sina Maya at Mara na masayang naglalaro ng habulan. Lumapit sila sa kanya, humihingal at pawisan, at umupo sa magkabilang tabi niya. Papa Al, pagod na po kami, sabi ni Mara, isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Pwede po bang magpahinga muna tayo? Dagdag ni Maya, hinawakan ng kanyang kamay. Niyakap sila ni Alfonso. Sige mga anak, magpahinga tayo. Tumingin sila sa isang malaking larawan na nakasabit sa dingding ng beranda. Ito ang paboritong litrato ni Alfonso. Si Lira, nakangiti ng napakatamis. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng walang hanggang pagmamahal. Si Mama Lira po ba? Masaya na siya ngayon? Tanong ni Maya sa kanyang inosenteng boses. Hinalikan ni Alfonso ang tuktok ng ulo ng bata. Tumingin siya sa larawan ni Lira at pagkatapos ay sa mga batang nasa kanyang kandungan at sa buong bahay na puno ng buhay. Oo anak, sagot niya. Isang ngiti ng kapayapaan ang nasa kanyang mga labi. Masayang-masaya na si Mama Lira. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, inipon ni Alfonso ang lahat ng mga bata sa ilalim ng puno ng mangga. Dala niya ang isang pamilyar na libro, ang paboritong libro ng mga kwentong pambata ni Lira. Naupo siya sa isang upuang yari sa yantok
at ang mga bata ay umupo sa damuhan sa kanyang paligid. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na isinabit niya sa mga sanga ng puno. "Handa na ba kayong makinig sa isang kwento?" tanong niya. "Opo," sabay-sabay nilang sagot. Binuksan ni Alfonso ang libro. Ang kanyang boses na dati nagbibigay ng mga utos ay ngayon ay malumanay at puno ng damdamin habang binabasa niya ang isang kwento tungkol sa isang prinsesang nagturo sa isang buong kaharian kung paano magmahal. Habang nagbabasa siya, ang kanyang tingin ay lumampas sa mga bata at napunta sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Naramdaman niya ang presensya ni Lyra, hindi bilang isang malungkot na alaala, kundi bilang isang mainit na yakap sa malamig na gabi. Hindi siya nawala. Ang kanyang pagmamahal ay narito, sa bawat tawa ng bata, sa bawat bulaklak sa hardin, sa bawat pader ng bahay na ito. Natapos niya ang kwento. Ang mga bata ay pumalakpak. Ang ilan ay antok na, nakasandal sa isa't isa. "Tandaan ninyo," sabi ni Alfonso sa kanila, "ang pinakamatibay na tahanan ay hindi gawa sa bato o bakal. Ito ay gawa sa pag-ibig." Isa-isa silang tumayo para pumasok na sa loob at matulog. Sa pagmamasid sa kanila, natagpuan ni Alfonso ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Hindi pala ito tungkol sa pagtatayo ng mga estrukturang tatagal magpakailanman. Ito pala ay tungkol sa pag-aayos ng mga sirang puso at pagbibigay sa kanila ng isang lugar na matatawag nilang tahanan. Iyon ang kanyang tunay na legacy, ang legacy na itinuro sa kanya ni Lyra. Sa huling bahagi ng kwento ni Alfonso Jacinto, malinaw na ang tunay na parusa ay hindi palaging galing sa batas, kundi sa konsensyang nagigising kapag huli na ang lahat. Ang lamig at pagmamataas na minsang bumalot sa kanyang puso ay napalitan ng pagsisisi at pananagutan, hindi dahil sa parusa ng tao, kundi dahil sa kabutihang iniwan ni Lyra. Habang ang mga pagkukulang at kasalanan ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa kanya, pinili ni Alfonso na itama ang mali sa tanging paraang kaya pa niyang gawin, ang magbigay ng tahanan, pag-aaruga at pag-asa sa mga batang walang matakbuhan. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang mabuting puso, kahit tahimik, ay hindi kailanman nawawala. At ang kasamaan, gaano man kayaman o kataas, ay may kaakibat na pagsisisi. Sa huli, ang tunay na gantimpala ay hindi yaman, kundi kapayapaang dulot ng paggawa ng tama. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Alfonso, pipiliin mo rin bang baguhin ang iyong landas? At ikaw na nakikinig ngayon, kumusta ka? May bigat ka bang dala sa puso na kailangan ng paghilom? Tandaan mo, may mga kwentong tulad nito para ipaalalang may pag-asa pa.